Samantala, umakyat na sa 13 ang kasong naihain ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga kumpanya at individual na sangkot sa flood control scandal na hindi nakapagbigay ng tamang impormasyon sa kani-kanilang tax liabilities. Pinakabagong sinampahan ng ahensya ang Wawaw Builders na malaki ang utang na buwis. Nagbabalik si Mia Layagin para sa report. Bagong taon, bagong kaso. Sinampahan na ng Bureau of Internal Revenue ng kasong kriminal si Mark Alan Villamor Arevalo, sole proprietor ng Wawaw Builders para sa milyon-milyong utang na buwis. Batay sa investigasyon ng BIR, mayroong 48.39 million pesos na tax deficit ang kumpanya mula sa mga ghost flood control projects nito sa Malolos City, Bulacan. Sa ilalim ng reklamo, nakitaan umano ang Wawaw Builders ng paglabag sa Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 matapos ang tax evasion at hindi paghahain ng tamang impormasyon kaugnay ng kanilang income tax at VAT returns noong 2024. Batay sa tala ng BIR, iginawad sa Wawaw Builders ang kontrata para sa konstruksyon ng riverbank protection structure sa Barangay Kaingin na nagkakahalaga ng 77.20 million pesos. Mula sa proyekto, nakakuha ang kumpanya ng 72.37 million pesos net of withholding taxes mula Marso hanggang Abril ng nakaraang taon. Ngunit base sa review ng Commission on Audit at ng BIR, walang istruktura ang naitayo sa site kahit pabatay sa mga dokumento, 100% ng tapos ang proyekto. Ito na ang ika-13 criminal complaint na naihain ng BIR na may kaugnayan sa flood control scandal kung saan tinatayang aabot sa 8.92 billion pesos ang tax liabilities na iniimbestigahan. Kasunod nito, nagbabala naman ng BIR na magpapatuloy pa rin ang aktibong investigasyon ng gobyerno hindi lamang sa Wawaw Builders kundi maging sa iba pang mga contractor na sangkot sa anomalya. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.